things that I've learned that I wish I've learned before. Kung may mga kaibigan kayo or may anak kayong babae dyan, mas better na i-share nyo to para mas may matutunan sila. Okay, may 4 tayong mga importanteng natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo. Bahala nang wala akong views dyan, basta, or kahit konti lang views dyan, basta as long as yung nanonood sa akin is may natutunan sila. Okay, so bahala na, basta i-share ko lang to. Ito yung mga bagay na na-learn ko lang in my 20s na mas wish na na-learn ko earlier, I wish na natutunan ko pa to nung mga 15 pa ako or ganito, ganyan. So, may 4 tayong pag-uusapan. Ay, unang-una is na dapat may goal kayo. May plano talaga kayo. Hindi yung nag-go with the flow ka na lang na in the end pala is na-trap ka sa isang lalaki ayaw mo pala, or sa isang lalaki hindi mo pala type, or sa isang sitwasyon na hindi mo pala gusto. Na for example, sa relationship, alamin mo muna kung ano bang gusto natin sa isang lalaki. Kasi kapag alam mo ang gusto mo sa isang lalaki, mafi-filter mo kasi yung mga ayaw mo or mga red flags para hindi masayang yung oras, araw at taon sa pakikipagrelasyon mo sa isang tao. At sa pagpili man sa isang lalaki, dapat maging practical tayo sa panahon ngayon. Dapat practical talaga kayo. Huwag mag-focus sa itsura lang o sa pera man. Dapat din sa ugali niya. Aanhin mo naman yung kapugian niya kung sinasaktan ka lang. Syempre, kahit anong gwapo niyan, mawawala talaga yung gana mong tumingin sa kanya dahil sa galit mo na sinasaktan ka niya. Aanhin naman din yung pera niya kung ginagastos niya lang ito sa mga babae niya. So in short, mag-focus tayo sa ugali at may takot sa Diyos dapat. Tsaka na yung kapugian niya or mayaman niya, diba? So kung meron siya sa mga yan, ang swerte mo na. So pangalawa, dapat huwag magmadali. Kasi walang magagandang patutunguhan kapag nagmamadali. Mas better na i-enjoy mo yung pagiging single mo at pagiging dalaga mo. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. O, diba? Kasi kapag once na may anak ka na at asawa, syempre mahahati ang oras mo Kadalasan nga wala ka ng time para sa sarili mo. Kaya dapat pag-isipan talaga natin. Okay, so pangatlo, develop or change yourself for the better. Kasi kapag bumasok ka sa isang relasyon, dapat matured ka na. Kasi ang daming mga problema na haharapin mo. Hindi yung kunting away lang, hiwalay agad. Paano naman pag may anak na kayo? Napaka-complicated, diba? Dapat you are already matured enough to handle fights and in solving problems before you enter relationships with someone. Okay, ang panghuli. Don't focus on looking for the one. Start building up yourself. Because God will give you the one when you're ready. Pero hindi pa huli ang lahat Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa rin na baguhin natin yung mga pagkakamali natin or mga pananaw natin sa buhay. Yun lang. Bye-bye!